Sino dito po sa inyo excited kayo pagising nyo pa lang ng umaga kasi Sunday ngayon? Parang hindi naman yung iba eh. Sabi ng iba, yes! Ito pong panahon na to ay medyo malamig na po ang dampi ng simoy ng hangin sa bawat isa sa atin. And it is reminding us that another season is coming where again we will remember that unto us a child is born. Tama po ba? Tapos na ang season ng katatakutan, ito po ay season ng pagmamahalan at pagbibigayan. Tama po ba? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, I love you better? Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Ako po si Fer de la Fuente. I'm one of the 12 of Pastor Ramil Caballero. Isa po ako sa mga leaders ng All for Christ Church. At sa lahat po sa inyo na first time pong dumako sa aming center ngayong umagang ito, ay wini-welcome po namin kayo with open arms. At gusto po namin ipahayag sa inyo ang pag-ibig ng Lord ngayong umagang ito. Recently po, ito lang mga nakalipas na mga linggo or ilang araw, naging trending po ang salitang forever. Tama ba? Sino dito nagpe-Facebook? Facebook. Yung salitang forever, madalas yung mabasa na pinopost ng mga walang magawa. So marami pong postings about the word forever. If you look at your FB account, kahit hindi ka naman nagpo-post, yung mga friends mo, or yung close friends, not so close, di ba? Feeling friend, yan. Mga nagpo-post sila about the word forever. May nagsabi, or merong ibang mga nag-post na wala naman talagang forever. Siguro ito yung mga madalas masaktan ng puso, wala namang forever. Kasi merong nangako sa akin dati, sabi niya, forever kitang mamahalin. Pero nung nakakita siya ng mas better sa akin, pinagpalit niya ako. So wala talagang forever. Meron namang nagsabi that there is forever. Merong forever, pinaglalaban na yan. Okay? Kanya-kanyang mga reasons, kanya-kanyang mga dahilan kung bakit meron o walang forever. But I do believe, whether it is a practical reason or a sentimental one or a spiritual one, naniniwala ako na kay Jesus merong forever. Amen? Sino dito naniniwala that with Jesus there is forever? Alright, palakpakan natin ang Panginoon. Kasi pinangako sa atin ng Lord ang kanyang forever love sa bawat isa sa atin. Kaya walang rason para malungkot ka that no one is loving you, that no one is appreciating you. Because God's promise to all of us is that forever ang pangako ng Panginoon sa iyo, tayo ay mamahalin. Let us pray. Lord, we thank you for this morning. We acknowledge your presence in this place. Patuloy po naming tinatanggap, Panginoon, ang pagpapala mo sa umagang ito. We know, Lord God, that this morning pa lang we are all victorious, Lord, na pagtagumpayan po namin ang pagtungo namin sa lugar na ito because we believe you will be doing something great, something big, Panginoon, something great, Panginoon, sa buhay namin sa umagang ito. And we also declare that this morning, Lord God, every prayer that we have in our hearts, Lord, dalangin po namin, katagpuin mo po ito. Those who are waiting for miracles, Lord, we receive that miracles right now in the name of Jesus. Those who are waiting for healing, Lord, we receive that healing. Those who are waiting for promotion, we receive that promotion in the name of Jesus. Lord, sa lahat ng mga taong nalimutan na yung salitang joy sa buhay namin, Lord, this morning, we welcome that joy back in our lives, Lord God, in the name of Jesus. And we declare, Lord God, that this morning, we will be better people, Lord God, serving you with a better heart and a better life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Come on, let's give the Lord the glory this morning. Hallelujah. Hallelujah! Are you excited that today merong gagawin ng Diyos sa buhay mo? Ipaparealize sa'yo ng Panginoon that God's plan indeed is better for all of us. Amen? Amen? Amen. All right. The past 2 weeks, hindi lamang salitang forever ang trending. Okay? Actually, this morning, paulit-ulit nyo nang narinig ang salitang better. Okay? Mapa Sunday celebration, mapa IRAC, or I believe even sa Forerunners, or sa lahat ng celebrations na ating ginagawa, we have been hearing about the word better.
No? So walang ibang mas bagay na pag-usapan ngayong umagang ito kundi better is forever. Tama ba? Kanina yung kinanta natin dito, forever that God will remain faithful, forever that God will remain strong for all of us. No? It is fitting to say that better is forever to those who love the Lord. Amen? Walang ibang patutunguhan ng buhay ng lahat ng taong nagmamahal sa Diyos kundi ang maging better o maging maayos ang buhay nating lahat. Tama po ba yon? I remember one Iraq, meron akong message na sinare, no? A message from the Lord, ang title nun, It's No Way But Up. No? Kung bagsak ka ngayon, down ka ngayon, huwag kang mag-alala dahil walang ibang pupuntahan ng mga taong nasa baba, kundi ang umangat. Tama ba? Lalo na sa mga nagmamahal sa Lord. Meron po bang nagmamahal sa Lord dito? Ayan, at least meron kahit 3, di ba? Mahirap naman kung isa lang. This morning po, itutuloy natin ang usapang better. Sino dito gusto mo laging pinag-uusapan yung maayos? Ayaw mong pinag-uusapan yung masalimuot, magulo, yung everyday na lang. The same friend mo, lalapit sa'yo, uy, alam mo ba, problema ko, ganito, may pimple ako dito, ano bang gagawin ko? Pinayuhan mo, sabihin mo, pag-pray mo yan. Tumubo sa iba. Pag-pray mo yan. Tapos kinabukasan na naman, lumapit sa'yo. Uy, may pimple ako sa kabila eh. Sabi mo kasi, pag-pray ko tumubo sa iba eh. Dito tuloy. Di ba? Sino dito yung everyday na lang lalapitan ka may dalang problema? Although you want to hear problems so you can minister to them, no? Pero kung araw-araw na lang the same problem yung naririnig mo, eh parang na-absorb mo na, nangihina ka na, no? Sino dito gusto mong marinig? Uy, alam mo ba, may istorya ako sa'yo, yung ginawa ng Lord sa akin kanina. Grabe. Wala akong pamasahe. Di ba? Tapos mayroong naglalakad, nakita ko nalaglag. Sabi ko, God's will. Hindi mo binalik eh, no? God's will pala eh. Pero you want to hear stories of better stories. Tama ba? Gusto mong marinig, hindi yung kwento ng, ay, meron na namang nag-fail sa love life na isang young people. Sabi sa cell, eto maganda yung sinabi ni Pastor Alin nung Thursday, di ba? Pagkaharap mo sa leader mo, pag nasa church ka, hindi kayo. Di ba? Pero pag nasa labas kayo, kayo. Hallelujah ba mga radicals? Palagay ko naman, talaga nabugbog na tayo dyan nung Thursday, no? Kasi halos mapunit na yung litid ni Pastor Alin nung Iraq dito eh. Dahil sa ganyang topic eh. Alam niyo po ba? For the last siguro 15 years of her ministry, ay narinig ko na po yung ganong mensahe. And I praise God, no? Talagang taon-taon nauulit yun, no? Na reminder sa mga young people. Kasi madalas na bagsakan ng mga young people ay ang issue ng love life. Pero I do believe hindi yan dito sa All for Christ. Di ba? Dahil ang mga taga All for Christ ay marunong maghintay. Amen. Hindi sila yes ba ako? Baka ano, di ba? So pag-uusapan natin ngayon about being better. Kasi si Lord na mismo nagsabi sa atin eh. In Jeremiah 29:11, ang sabi ng Lord, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Wala nang mas better na promise kesa dyan, di ba? Wala nang mas better pa dyan. Wala nang mas gaganda pang pangako maliban dyan. Si Lord na ang nag-assure sa atin, ang plano ng Lord sa'yo, maayos, maganda, mabuti. Huwag mo nang kontrahin yan. However, that promise of God can only be fulfilled sa buhay natin if we will be all for others and we will be all for Christ. Amen? Matutupad lamang ang pangako ng Lord na yan kung magiging ganap sa atin na isusuko natin yung buhay natin sa Lord. Not unless we commit our all to God, we can never have that promise in our lives. Di ba? Baka iniisip ng iba sa inyo, nagcha-church ako, damay ako sa promise na yan. No. For you to fulfill that promise in you, no, ng promise ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, we need to be totally surrendered sa Lord. Completely surrendered sa Lord. Gusto mong maging better ang buhay mo? Ituon mo ang buhay mo sa Panginoon. Unahin natin ang Lord. Di ba? Madalas nating marinig, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag ka nasa iyo na ang lahat,
di ba mas better yon? Tama? Pag nasa iyo na ang lahat, mas better yon. And God's promise is that if you seek me with all your heart and with all my righteousness, I will give everything unto you. The message for today is entitled, Better is Forever. Kung meron mang forever, yan ang better na plan ng Lord sa buhay natin. Tama po ba? I do believe that whenever God promised something to us, the Bible said, God is not a man that He should lie. No? Sabi ng Lord, hindi ako isang tulad ng tao na kapag ako ay may sinabi, hindi ko ginagawa. Kapag may pinangako ang Lord sa atin, God will definitely fulfill it. Gagawin yan ng Panginoon. Lahat tayo naniniwala, I believe, because we love God, lahat tayo naniniwala that the plan of God for us is better and forever. Tama ba? The plan of God for us is better and forever. Meron lang akong kwento, no? This message is about a boy. Okay? It is about a boy who became king. Alam ko, may idea na kayo. About a boy who became king, a nobody who became somebody. From nothing to becoming everything during his lifetime. I think he is one of the favorite characters sa Biblia. Aside from the story of Joseph the Dreamer, alam ko itong istorya nito ng batang ito dati na naging hari ng bayan ng Israel ay isa sa mga paboritong kwento ng marami sa atin. And actually hindi ako nagsasawang balik-balikan yung story ng batang ito or ng haring ito na si Haring David. In 1 Samuel chapter 16, verses 11 to 13, I will be reading from the Message Bible. And sabi doon, then he asked Jesse, "Is this it? Are there no more sons?" "Well, yes, there's the runt, but he's out tending the sheep." Samuel ordered Jesse, "Go get him. We were not moving from this spot until he's here." Jesse sent for him. He was brought in, the very picture of health, bright-eyed, good-looking. God said, "Up on your feet, anoint him. This is the one." Samuel took his flask of oil and anointed him, with his brothers standing around watching. The Spirit of God entered David like a rush of wind, God vitally empowering him for the rest of his life. Samuel left and went home to Ramah. To emphasize that verse, let me read from the New International Version. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Then Samuel went to Ramah. Pag-uusapan po natin ang kwento tungkol kay Haring David. Sino sa inyo dito kilala nyo na si David? Narinig nyo na ang kwento o istorya ni David or nabasa nyo na? Or meron pang pagkakataon na panood nyo pa during Holy Week? Diba? Tuwing Holy Week, madalas pinapalabas yung mga Bible-related movies. And one of those stories is about David. Anong connect ng buhay ni David sa topic na better is forever? I'll just show you, no? Sino ba si David before he became king? At sino na si David nung siya ay naging hari? Alright? First, what was David before? Hindi who was David before. What was David before? Ano ba si David dati nung hindi pa siya nagiging hari? Some of the stories or verses na babasahin natin from 1 Samuel to 2 Kings. Hindi ganun kahaba, no? Kundi sundot-sundot lang doon na pipikapin natin. What was David before? Number one, David was considered least or weak by his father or family. How did we say that? Because natatandaan nyo, when the Lord rejected King Saul as king of Israel, ang sabi ng Lord, you need to go to Bethlehem. And there you will find the anointed one, which will be the next king of Israel. Okay? So si Samuel ay inutusan ng Panginoon to go to Bethlehem. Alam nyo ba na ang bayan ng Bethlehem ay the same place kung saan ipinanganak ang Panginoong Yesus? At ang description sa bayan ng Bethlehem, it is the least, no? The least nation in Judah. Okay?
iisipin mo ba na sa pinaka-least or pinaka-weak na bayan ng Bethlehem ay mag-a-arise ang isang dakilang hari at ang isang tagapagligtas ng buong mundo? When you connect that in your life, di ba? You may be thinking, you may be small right now, you may be weak right now. Baka pagka may barkadahan ang usapan, ikaw yung weakest link. You may be thinking that way. You should always remember, David came from a place which is considered least during his time. But look at what happened in his life. So yung storya nito, inutusan ng Lord si Samuel. Sabi niya, pumunta ka doon sa Bethlehem, look for Jesse. May mga anak si Jesse, and from his sons, I will be anointing or appointing a king over Israel. So pinuntahan ni Samuel si Jesse, at ang nag-usap sila, ang sabi ni Samuel, where are your sons? Sabi ni Jesse, andan, papatawag ko, one of them will be king. Bakit ko sinabi that David was considered least or weak by his father or his family? Kasi pumila na yung mga anak ni David. Pumunta si Eliab, the oldest. Nakita ni Samuel, sabi niya, oy, eto na yon. Kasi ang gara ng itsura, makisig, matipuno, at talagang kingly ang itsura. Sabi ng Lord kay Samuel, he is not the one. I can picture in my mind yung reaction ni Jesse. Kung hindi ito, sino? Di ba? Because Jesse was very convinced that probably Eliab, the oldest, have that feature of becoming a great king. But then Samuel said to Jesse, hindi siya. And then another son came in, sabi ni Jesse, kung hindi yon, malamang ito na. Kasi pangalawa to eh. Sabi ni Samuel, is not the one. And then the third, the fourth, the fifth, and the sixth came in. Sabi ng Lord kay Samuel, wala doon sa pito na pumunta doon. Nagtaka si Samuel, sabi niya, sabi mo, Lord, dito sa mga anak ni Jesse manggagaling, eto na yun eh. So then Samuel asked Jesse, meron ka pa bang isang anak? Or meron ka pa bang anak na wala dito? Sabi ni Jesse, yes, I have one. Napipicture ko pa kung paano niyan sinabi. Sabi niya, meron kaso he is a runt. R-U-N-T. Sa message translation. Alam niyo ba, when you look at the Merriam Dictionary, kung anong ibig sabihin ng word na runt, R-U-N-T, that word means small, weak person. Look at the description of his father sa kanyang bunsong anak. Sino dito bunso? Ayan. Ako bunso din ako eh. No? O, maganda future natin. Better is ahead of us. Alright. So sabi ni Jesse, I still have another son, but he is a runt, and he is there tending the sheep. Yan ang sabi ni Jesse. Parang gusto niya sabihin kay Samuel, wag mo na siyang i-consider kasi tupa lang ang inaasikaso nun. Itong ibang mga mga armies ito. At ito malalaki. Pwede itong hari. Kasi pag hari, dapat yata malaki. No? Kasi si Saul, alam niyo ba si Saul, kung bakit siya na-appoint na hari? Because Saul, at that time, siya yung pinakamatangkad doon sa crowd. Okay? So sabi ni Jesse, meron pa akong isang anak. He is a runt and he is tending sheep. Sabi ni Samuel, hindi tayo aalis dito. Dito mismo, Josie, hindi tayo aalis dito. Not unless you bring that son of yours here. So sabi dito, description kay David, nung pumasok siya, pinatawag siya ng kanyang ama. Ang sabi dito, a picture of health. So talagang, siguro macho hindi si William. Macho siguro si David. Good looking, bright-eyed. Pogi naman si David eh. Kaya lang, maliit. Di ba? So parang ganun ang dating. So nung dumating si David, ang sabi ng Lord kay Samuel, he is the one, anoint him. Asan mga bunso? Nagkakapag-asa eh. Nagkakapag-asa. Sabi ng Lord kay Samuel, anoint him, he is the one. Siguro sabi ni Jesse, really? Di ba? Because he did not consider probably David na meron siyang feature na pwede siyang maging king.
Because he was small, he was considered weak, wala siya doon sa army, kagaya ng mga kapatid niya. He was only tending sheep. Binabantayan niya lang yung mga tupa. And most probably, amoy tupa. Yeah? So David was considered least by his father and his family. So his past was not probably better. Tayong mga bunso, di ba? Tayong mga bunso, madalas makaramdam tayo, parang, lagi na lang akong inuutusan nito ni ate, ni kuya. Porket maliit ako, Di ba? Nakaka-relate kayo doon? Na minsan kapag weak yung personality mo, ikaw lagi yung binubuli. Tama ba? Ikaw lagi yung laman ng kwentuhan pag nakakatawa. Pero pagka usapang magagaling, hindi ka kasama. Di ba? Uy, alam mo ba to? Nakakatawa to. May experience siya na ganito, nakakatawa, nalaglag sa jeep. Di ba? Pero pag magagaling na kwentuhan, halimbawa nag-top, huy, ang galing natin, no? Ang galing natin. Naalala ko nga, may isang kwento si Pastor Carlo, Yung sa barkada daw nila, kasi maliit siya, kapag kakampihan na, yung grupo-grupo, sa larong basketball yata yun, sabi niya, ito, grupo tayo, Grupo tayo. Siya, hindi daw siya nakakasama sa laro. Bakit? Kasi maliit siya, Sasabihin ng mga kaibigan, paano si Carlo? Paano si Carlo? Hindi, sige, sa inyo na lang yan. Di ba? Naalala ko nung bata ako, kasi late ako natuto mag-basketball nung bata ako. Yung kuya ko, dalawang kuya ko, ay mga player ng Interbarangay sa Muntinlupa. Kasi matatangkad sila yung isa 5'11", yung isa 5'10". Ako, ang laro ko kasi dati, yung jackstone. Kuya Jay, yung mga laro natin dati. Chinese garter. Hoy, wag kayo mag-isip ng ganyan. I'm better today. Alright? Hindi, ang laro ko dati, yung mga jolens. Hindi masyadong physical yung sipa sa mukha nung kalaro, di ba? Yun yung mga laro ko dati, hindi masyadong physical Pero nung napapanood ko yung basketball, medyo nagka-interest ako. Sabi, ang ganda pala, no? Sushoot mo yung bola. Pag nakashoot, ang sarap ng feeling. Di ba? And then napapanood ko rin yung mga kuya ko. So nag-start ako mag-basketball. Alam niyo yung salitang bano? Di ba? Ano yun? Yung matatangkad nga, bano naman. Di ba? Alam niyo yung kapag kopong-kopong na-experience ko yun ang sakit pala. Yung kopong-kopong na walang gustong kumopong sa'yo. Di ba? Ang ginagawa mo, bato-batopi ka mag-isa di ba? Win, lose. Ako parehas. Tapos minsan nasali pa ako doon yung limahan lang, pang-anim ako. Kasi parang hindi ka kinakount And then, ikukumpara ka, yung kuya niyan, magaling basketball. Di ba? Tapos ikaw, hindi ka masyadong marunong. So, naramdaman ko yun that I felt na I was weak, no? Kasi bunso ako totoy ako favorite nga ng nanay di ba? Pinupunasan pa yung likod, pagpawis, ganun mga istorya. Probably David felt the same feeling as me during that time. Because he was considered least. Or some of you maybe nakaka-relate tayo. At one time in our lives, baka kinonsider kang mahina Di ba? But don't believe that na mananatili kang mahina the rest of your life. Why? Because something better is about to happen in your life. Merong better na mangyayari sa buhay natin May magandang kalalabasan lahat ng ito. Tama ba? Huwag kang mawalan ng pag-asa kung ganyan ang tingin mo sa mukha mo. Di ba? Kasi iba na technology ngayon. Because better things are ahead of us. Amen po ba? Amen? Mamaya makikita nyo kung paano nagkaroon ng transformation ang buhay ni David. He was considered a runt, a small person, a weak person. No matter how small you are right now, God is planting something big in your future. Amen po ba? Amen? Ako, yung mga young people dito, nasubaybayan ko pansamantala yung panandalian yung mga naging buhay nila Because we have handled them. Di ba? Nakita mo si Francis, naalala ko yung electric fan, na pinilit niyang pigilin sa pamamagitan ng daliri niya. Di ba? But look at them now, no? Si Isa, si Renz, si Roy, ganyan pa rin, tahimik pa rin, di ba? But
I'm truly blessed sa mga naging pagbabago sa buhay nila. That is a testament to the promise of God that better days are ahead of us. By the way, yung picture ko na pinalabas dito nung IRAC, wala pong pahintulot ilabas yung pastora. Nakakarimarim po yun. Hindi, joke lang po. Okay lang yan because we are better now. Tama ba? Secured na tayo eh. Amen? Na burahin nyo na sa isip nyo yung itsura kong yan. Okay? Okay, meron pang pagkakataon na hindi lang yung tatay ni David yung nagparamdam sa kanya na it really doesn't belong. No? Kasi one time, nung nasa battle line, yung Israelite and Philistines, inutusan ng tatay niya si David. Sabi niya, anak, punta ka nga doon sa mga kapatid mo, dala mo silang pagkain. And then, nung papunta si David, siguro kumakanta-kanta pa kasi singer si David. Pagkatapos nun, narinig niya may si Goliath, minamak ang armies of Israel. Sabi niya, wala kayo, marap na lang yung lalaban sa akin. Narinig yun ni David. Sabi niya, anong pinagsasasabi nito? Nitong supot na to. Ayan, sabi niya kay Goliath, ang laki-laki supot. Diba? Ako liit-liit ko tuli. Ayan, sabi ni David. So, nagtatanong-tanong siya doon. Nakita siya ng kapatid niyang si Eliab. Sabi ng kapatid niya, he heard David fraternizing with the men and lost his temper. Hey, David, what are you doing here? Why aren't you minding your own business? Tending that scrawny flock of sheep. Sabi ng gano'n, ng kanyang kuya. I know that you're up to, you've come down here to see the sights, hoping for a ringside seat at a bloody battle. Grabe, no? Sabi sa kapatid niya, intindihin mo yung dapat mong gawin. Doon ka sa tupa, sabi ng kapatid niya. Huwag ka dito, alam ko naman kaya ka pumunta dito para panoorin lang yung laban. Hindi ka naman tutulong wala kang magagawa. Meron na ba sa inyo dito, naglalaro kayo, no? Gusto mong sumali? Andun din si kuya mo, medyo magkalapit kayo ng edad. Sali ko, marunong din ako niyan, kuya. Hoy, umalis ka dito, hindi ka marunong niyan. Meron na bang gumanon sa inyo? Siguro si David, ganun naramdaman niya Di ba? Hindi. Anong sinagot niya sa kapatid niya? Hey, what's your problem? Can I not say anything here? Yan ang sabi ni David No? But to tell you, ito yung naging buhay ni David Di ba? Probably, yung kapatid niya, tatay niya, sabi niya, David, bata ka pa, diyan ka lang, pantupa ka lang, okay? Tupa lang ang kaya mo. Huwag ka dito. That was David before. Number 2, David was threatened to death by King Saul. No? Si David ay pinagtangkaang patayin ni Haring Saul. Si David kasi ay naging servant ni Saul. Bago pa siya maging kalabanin si Goliath, si David ay kinuha ni Saul na taga-play ng harp. Okay? So servant na siya ni Saul. And then lalong tumatag yung relationship nila nung tinalo ni David si Goliath. But nung nagtatagumpay na si David, tong si Saul ay nakaramdam ng selos. Kasi mas nagiging popular na si David Sabi ni Saul, hindi pwede ito. Mas sumisikat na si David. Darating ang panahon, pati kingdom ko, kukunin na niyan. So pinagtangka ang patayin ni Saul si David. Maraming beses na inattempt ni King Saul to kill David. But because God is with David, hindi nagtagumpay ang pagpatay ni King Saul sa kanya. That was David before. Muntik na siyang mamatay His past was almost became his death. No? Yung kanyang nakaraan ay muntik ng magdala sa kanya sa kamatayan. Imagine this. Si David kasi, when you read this story, napakatapat niya kay Saul Ano kaya yung naramdaman ni David, naranasan niya, nung sinimulan siyang pagtangkaan ni Saul na patayin? I believe, masyadong nasaktan si David. Masyadong nagdusa at that moment of his life. Number 3, isa sa mga sikat na pangyayari sa buhay ni David.
David failed and David sinned. Nagkasala si David. Nung hari na si David, one morning, meron siyang nakitang isang magandang babae. Ang pangalan, Bathsheba. Alright? Nakita niyang naliligo diyan sa Manyalak. Okay, nandun si David sa third floor natin, naliligo si Bathsheba sa Manyalak Avenue. Sabi niya, wow, it's unique sa labas naliligo. So naakit, na-attract si David. So he took Bathsheba. Si Bathsheba ay may asawa at that time. So David failed at that moment. Nagkasala siya. Because he took someone's wife, Bathsheba. Ang masakit pa noon, para pagtakpan ni David yung kanyang kasalanan. You can read that story in 2 Samuel 11. He took Bathsheba and to cover up for his sins, ang ginawa niya ay ginawa niya ng paraan para mapatay yung asawa ni Bathsheba. At nung napatay yung asawa ni Bathsheba, kinuha niya si Bathsheba as his wife. Alright? Dalawang kasalanan yun. Kinuha mo yung asawa ng iba at pumatay ka para pagtakpan ng iyong kasalanan. Kaya merong kasabihan na hindi pwedeng itama ng isang pagkakamali ang isang mali. And that is what happened to David in his past. Our past failures and mistakes should not stop us from believing that great things are yet to come. Sabi ng isang song, everybody falls sometimes. Hindi ko na itutuloy. But they will find the strength to rise. Alam niyo mga kapatid, there will be times that we will fail. No? Ako maraming beses na akong nag-fail sa buhay ko. Mukha lang akong ganito, pero meron akong mga failures. Meron akong mga mistakes. Meron akong mga weaknesses. Di ba? But our strength is from the Lord. Personally, hindi ko na mabilang yung mga naging pagkukulang ko sa tao, sa Diyos, sa mga taong nagtitiwala o nagmamahal. But God is the strength of our heart. Yung kalakasan natin nagmumula sa Lord. And it always gives us the reason to believe na after all your failures and mistakes sa buhay mo, better things is yet to come. The great plan of God will still be completed sa buhay natin. We just need to take courage, no? By recognizing our wrongs and be strong enough to make it right. Yung area na yon, that was David's past. Alright? That was his yesterday. Now let me share to you what was David after all those experiences. What made David better? Okay? Ito na yung mga, paano tayo magiging better? Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan natin, how can we become better? Number one, bakit naging better si David? Because he was an obedient son. Okay? Pag obedient ka, I assure you, you will become better. Sino na dito, may nagawa kang isang mali, sumuway ka, pinagalitan ka, tama? Meron ba dito, sumuway ka na, pinuri ka pa, uy, good job ka, hindi ka talaga sumusunod sa akin, ha? Yun, nilapitan ka ng discipler mo na, balitaan niyang jumojowa ka, kaysa jumi-Jesus ka. Nilapitan ka niya, sabi niya sa'yo, oy, nabalitaan ko, jumojowa ka. Good job ka. Good job ka, jumojowa ka di ba? Wala namang ganun no? When you fail, when you do mistakes, napapagalitan ka dinidisiplina ka. Tama ba? Sinasabi sa'yo na ito ang dapat mong ginagawa. David was a perfect picture of an obedient son. Tama ba? Inutusan, meron naman siya pwedeng gawin aside from mag-alaga ng tupa, probably. Di ba? Kasi sabi doon sa description sa kanya, matipuno ang katawan niya. Pogi siya. Di ba? Maayos ang kalusugan niya. He could have done something better. But his father commanded him to go and tend the sheep. Inutusan pa pumunta, magdala ka lang pagkain. Pero mo, tagadala ka ng pagkain ng mga kapatid mo. Pagdating mo doon, iismuling ka pa, kukutsain ka pa ng mga kapatid mo. But David was an obedient son. His task was to attend to the sheep. He went back and forth to serve Saul and take care of their sheep. He brought food to his 3 brothers who followed Saul and war against
the Philistines. Naniniwala ako kapag ka tayo masunurin, maganda yung kahihinatnan ng buhay natin. Tama ba? Pag sinunod mo payo ng magulang mo, hindi ka mapapariwara. Amen? Pag sinabi ng nanay mo, hanggang 10:00 lang, ha? Hindi pwedeng magtatagal sa kalsada. Lalo na ngayon, di ba? Uso yung mga nangahatak ngayon ng babae sa area ng Makati. Right? I believe si Steph, yung kapatid niya, ay merong experience. Praise God, hindi yun natuloy. Di ba? Ang modus nila, when you are walking alone, susundan ka nila pag nakatsempo, hahatakin ka sa van, and then they will rape you inside the van. Ganon ang ginagawa nilang modus, no? So pag sinabi, pag may inutos sa'yo, ginawa mo, you became obedient, I believe better days are ahead of you. Pag sumunod ka, hindi ka mapapalo. Tama ba? Yung sa may mga anak dyan, pag yung anak mo sumusunod na, pinapalo mo pa ba? O bakit ka sumunod? Di ba? Tinatanong ka lang, sumasagot ka pa. Hindi naman ganon no? Pero pag sumunod ka, anak, anong gusto mo? Di ba? Halimbawa, mga disciples namin, kapag ka may inutos kami na sinunod nila, nag-excel sila dun sa ginawa nila, meron silang reward. Di ba? May jacket yan. Bigyan ng jacket na ganyan. I mean, when you obey, you become better. And better days ang mapupunta sa'yo. Hindi ka mapapahamak, hindi ka mapapagalitan, hindi ka mako-corner, hindi ka laging sesermonan, kundi lagi kang pupurihin, lagi kang i-good job. Tama ba? Sino gusto ng ganon? Sino gusto ng ganon? Gusto mo yung better ka, yung hindi ka bitter. Di ba? Yung lagi kang nag-good job kesa napapagalitan. Number 2, what made David better? Number 2, he gave his all for his task. Okay? Merong istorya doon na si David ay talagang mahal na yung inaalagaan niyang tupa Sabi niya, yung kwento niya kay Saul, nung pinagdududahan yung kanyang kakayanan para labanan si Goliath, sabi niya, alam mo ba, King Saul, kahit na ako ay magtutupa lang, no? Kapag ka yung mga tupa ko ay inaatake ng mga leon at ng mga oso, ang ginagawa ko, I will knock down that lion and bear, and I will kill them just to save my sheep. Yun ang sabi niya kay King Saul Sa tingin niyo ba, paano ginawa ni David na i-knock down yung leon? Pinainom niya ng pampatulog, ganyan? Hindi naman no? Si David, kung paano niyang pinatay si Goliath, ay through a slingshot. No? Kaya I believe, nina-knock down ni David yung oso at yung leon sa pamamagitan ng tirador. Naisip niyo yan? Yeah? Habang nandyan yung leon, hindi niya naman pwedeng lapitan yun kasi mas malaki yun sa kanya Dadambahin siya nun. Kakainin at papatayin. So what David is doing, kinukuha niya yung tirador niya, tinitirador niya yung leon at yung oso. And when it is on the ground, tsaka niya yung susugurin at puputulin ang ulo. So David was all for his task. Sabi niya, binili ng tatay ko to sa akin Kailangan alagaan ko to. Wala dapat mawala sa mga tupang ito. Even if it cost my life, I will still do it. I will still give it so that I can save my sheep. Si David, nung tumutugtog kay King Saul, talagang nagpe-play siya ng harp with his 100%. Why? Because he was all for his task. You want to be better? Di ba? Kung anong meron ka, pagyamanin mo. Kung ano yung talento na meron ka, gamitin mo para sa Panginoon. Tinuro to sa atin ni Pastor Ali nung first Sunday You need to master your craft and you need to practice your craft. Okay? Huwag kang mag-settle na kaya mo lang. Pagbutihin mo pa. Kasi I believe, yung kaya natin, kaya pa nating pagbutihin o pagyamanin. Alright? You want to become better, galingan mo. Usayan mo. Pag nagsesell ka, talagang parang pag nagtuturo ka, kahit dalawa lang sila, parang kang nasa pulpit. No? Alam mo ba, mahal ka ng Lord, tumayo ka dyan. Kumbaga, you're giving your all Yun nga motto natin, di ba? We are all for Christ
Lahat ibibigay mo. Kasi you want to be better eh. Para yung taong nakikinig sa'yo, they will see, gusto ko rin maging better kagaya ganyan. Tama ba? Pag gagawa ka ng assignment, husayan mo. Kalingan mo, hindi lang sa soul, kundi sa school, gawin mo rin. Yeah? Pag nag-e-exam ka, huwag kang makontento sa pasang-awa lang. Di ba? Perfectin mo. Gawin mo ang lahat para ma-perfect mo yan. Umuwi na sila, maiwang ka pa rin hanggat hindi mo na pa-perfect yan. Why? Because we need to master our craft. Kailangan ibigay natin yung lahat-lahat natin. Ako, lagi ko itong sinasabi sa mga disciples namin, nakikita man kayo o hindi sa ginagawa nyo, you give your all in what you are doing. Amen? Nasa stage ka man or nasa backstage, stage pa rin yon, sa likod nga lang. Di ba? Gawin mo pa rin yung best mo. Pag sumayaw ka, talagang baliin mo na ng gusto. Di ba? Pag kumanta ka, ikanta mo na ng todo. Pag nagmahal ka, mahalin mo na rin ng todo. Pag nagbigay ka, mahalan mo na rin. Ay, hindi. Joke lang. Okay? David was an expert of his craft. And that made him better. Kung sumabak si David doon, hawak niya ay sword kay Goliath, baka gaganunin lang siya ni Goliath. O sige, suntok. Yeah? But David was master of slingshot. So he took Goliath down and he cut his head. Amen? Tirador o baril? Kung may baril lang, baril na lang. Ito naman tirador. Number 3, what made David better? He honor authorities over him. Ito, ang ganda nito, no? Merong salita si David na hindi ko malilimutan. Ano nga ba yun? Ay, hindi, joke lang. Sabi ni David, nung panahon na pinagtatangkaan siya ni Saul, sabi nung mga kasamahan ni David nung kanyang army, sabi, David, eto na si Saul. Binigay na siya ng Lord. God's will na. Hindi niya alam na nandito tayo. Patayin mo na. Alam mo, sabi ni David, I would dare not touch the Lord's anointed. Amen? I would dare not touch the Lord's anointed. You want to be better? You honor authorities over you. Ako personally, no, marami pong opportunities binigay sa akin ng church na to in terms of leadership. I was the youngest board of deacons. I was the youngest elder dito sa church. Ano po nung mga posisyon na pinagkatiwala sa akin ng ating mga pastor. There were times, meron kang proyekto, may gusto kang gawin sa church, gagawin mo lahat. Ito, na-experience namin lahat to ng mga board. Ang ganda na, nakaset na. And then lalapit ako kay Pastor Jerry. And then Pastor Jerry will tell me, anak, hindi yan yung gusto ko eh. Di ba? Kami sa board, nag-meeting na kami, set na, 1, 2, 3, ito na yung gagawin namin. Paglapit ko doon, anak, hindi yan yung gusto ko. Mag-explain ako, Pastor, ito po yung advantages eh, na gusto na, nakikita namin. Hindi yan yung gusto ko. Ako, dalawa iniisip ko noon. Una, paano ko pa siya i-convince na yun ang magustuhan niya? Pangalawa, paano ko ipapaliwanag dun sa board na hindi yan ang gusto ni Pastor Jerry? But then again, God will always remind me, I am being appointed in the leadership to help my pastor. No? Huwag kang tutulo, ha? To help my pastor, to help in the ministry. So laging yun ang ini-inject ko sa isip ko. Kasi it never happened once, it never happened twice, it happened multiple times before. So ang gagawin ko, pagbalik ko, ako solve na ako eh. Okay, sinabi ni Pastor, hindi niya gusto, hindi mangyayari ito. Babalik ako sa board, hindi yan ang gusto ni Pastor Jerry. Magtatanong sila, tatanungin ako,
okay naman okay naman. Hindi nga yan ang gusto ni Pastor Jerry eh. And I will remind everyone, you are in that position because you are here to help your pastor, not to resist their decision. Kaya alam niyo po ba, simula naging chairman of the board ako ng Tanyag, isa na sa naging prinsipyo ko, last say will always be our pastors. No matter what, or no matter how good your idea is. Last say will be our pastor. And that is becoming better. Ako na-appreciate ko yun, yung pagiging leader ko, na, dapat naman call nila yan eh. Una sa lahat, pag tiningnan mo yung hierarchy natin, in-appoint lang naman ako eh. I serve under the pleasure of my pastors. Alright? At yun yung natutunan ko. And I do believe I became better as a leader. Tama po ba? Di ba? I do believe I became better as a leader. Kasi po kung babalikan nyo yung dati kong buhay, subversibo po ako. Sutil. Ayan, na tao. Hindi po ako nagpapatalo sa anumang argumento o debate. Yung mga nakakakilala po sa akin ng dati kong buhay. You can never beat me. Yan, pagdating sa argumento, sa pagtatalo. But then again, God taught me. No? You want to become better, you need to submit and honor authorities over you. Sa mga discipler natin, di ba? Pag nagtuturo si ate, si kuya, na feeling mo nare-rebuke ka, baka meron pa sa isip mo nagsasabi, wala namang alam sabihin to si kuya, si ate, kundi ganyan. Yeah? Alisin natin yan sa kaisipan natin. Because we can never be better. Hindi natin maaabot yung rurok na dapat meron tayo, not unless we do that. Amen? Let us learn to honor authorities over us. And lastly, number 4, David was better because he was easily corrected. Because David was easily corrected. Nung nagkasala si David, God sent a prophet, Nathan. Ang sabi ng Lord kay Nathan, sabihin mo kay David yung ginawa niya, and I don't like it. Nilapitan ni Nathan si David, ang sabi ni Nathan, nagkwento siya, tinanong niya si David, ikaw anong gagawin mo? Anong tingin mo sa tao na to? Sabi ni David, grabe ang tao na yan. Dapat niyang parusahan. Dapat niyang magdusa. And then Nathan said to David, you are that man. Nung nirebuke na ni Prophet Nathan si David, sabi ni David, I repent. Tinatanggap ko yung pagkakamali ko. He put on his sackcloth and he asked God for his forgiveness. You want to become better? Magpakorek ka. Magpatama ka. Pag may sinabi sa'yo na dapat mong i-improve, aralin mo at gawin mo. Kasi lahat ng taong nagsasabi sa'yo ng tama, yan yung mga taong nagmamahal sa'yo. Mga taong kumukonsinti sa'yo sa mga maling bagay, yan ang mga taong hindi nagmamahal sa'yo. Amen? You want to become better, and you want to become better forever, you need to be corrected. Magpatama tayo. Magpakorek tayo sa mga disciples natin, sa mga pastors natin, sa mga leaders natin. I do believe that God's plan for every one of us is indeed better. And He intend to do it forever. Okay? Ang pangako ng Lord ay hindi pansamantala. Ito ay panghabang buhay at pangmatagalan. Are you excited sa maraming bagay na gagawin ng Lord sa buhay natin? Because God is a God of forever and a God of being better. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And pwede ba tayong tumayon lahat? I'll just pray. Lord, we thank you this morning. And we pray, Lord God, that you'll continue to make us better, Lord Jesus. Better we, for a better tomorrow and a better world, Lord God. We acknowledge, Lord God, your kingship and lordship in our lives. And we love you and honor you. We bless your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. And let us continue to make Jesus famous.